Habang nasa ASEAN Summit ang Pangulo, binirada na naman siya ni Vice President Sara Duterte na nasa The Hague sa the Netherlands. Sabi ng bise, hindi raw nagtatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos kaya dumarami ang mga Pilipinong walang trabaho at lumalaki ang utang ng Pilipinas. Unahin daw dapat ng Pangulo ang kanyang mga papel sa bansa kaysa tutukan ng mga umaatake sa kanya sa social media. Nitong Marso na itala ang 2.58 milyon ng mga Pilipinong walang trabaho, habang umakyat naman ang utang ng bansa sa 18.49 trillion pesos. As expected, kasi hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang Pangulo. Pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. At pag hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari. Tumataas ang unemployment, nangungutang tayo ng nangungutang. So, yun ang pahayag ng ating napakasipag na Vice President VP Sara Duterte. May pahayag na naman siya sa The Hague at yun na nga ay hindi raw nagtatrabaho ang ating Pangulo. At siya ang nagtatrabaho. VP Sara, alalahanin mo, ang Pangulo lang ang tanging nagtatrabaho sa Pilipinas. At ikaw anong ginagawa mo? Nagtatravel ka lang ng nagtatravel. Number 2, naninira ka lang ng naninira na katulad niyan, sasabihin mo hindi nagtatrabaho ang Pangulo. Biruin mo, minsan nga, 6 nung isang araw, 6 na activities ang ginagawa ng Pangulo. Sunod-sunod yun, walang kapaguran ang Pangulo, gabi na. Nagsasalita pa ang Pangulo sa isang venue ng kanyang activity para magpasalamat, para magbigay ng words of wisdom sa ating mga kababayan kasi nga, hinahatid niya ang kanyang project, hinahatid ang project ng pamahalaan. Biruin mo gabi na, tapos pupunta pa sa Cebu para sa ASEAN. Actually, habang nagsasalita ka dyan ang ating Pangulo ay nakikipagpulong sa 48 ASEAN Summit para sa ating bansa at sa ibang bansa sa pagtitibay ng mga karatig bansa natin. At ikaw anong pinagtitibay mo? Yung pagpunta mo dyan sa The Hague at paninira mo sa Pangulo na hindi nagtatrabaho. Kung hindi nagtatrabaho ang Pangulo, ano na kaya tayo ngayon? Ano na kaya ang sasapitin namin ngayon? At yung mga walang trabaho, ewan ko bakit wala silang trabaho. Siguro hindi sila naghahanap ng trabaho. Alright? At yung syempre yung sinasabing utang, ayan po ay sinisikap ng Pangulo na bayaran. At ikaw Sara, sinisikap mo na makapanira. At syempre, abangan mo na lang ang impeachment mo. Yun lang ang masasabi ko sa iyo, Sara. Tumigil ka na sa kakapanira sa Pangulo, no? Ay nako, Sara. Samantala, may patutsada rin si VP Sara sa mga kongresistang nagsasabi na may higit 180 votes na sila para ma-impeach ang bise. Nasa plenaryo na ngayon ang articles of impeachment laban sa bise at pagbobotohan sa Lunes, May 11. 106 na kongresista ang kinakailangan bumotong pabor para mapatalsik sa pwesto si VP Sara. So, madami ang pumipera gamit ang pangalan ko. So, unta mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta sa ilahang bulsa o sa ilang maleta. Sa Lunes na inaasahang magbobotohan ang plenaryo ng Kamara kung mai-impeach nga o hindi si Vice President Sara Duterte. Pero ang bise hindi raw takot sakaling mapatalsik sa pwesto. Narito ang express report ni Mean Los Baños. Alam nyo naman na hindi ko gusto maging president. Kaya nga ako hindi tumakbo ng 2022, lalo na vice president. So para sa akin, kung manatili akong vice president, well and good. Kung hindi man din ako maging vice president, okay lang din sa akin. Dedma at hindi raw takot na matanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Sinabi niya yan sa gitna ng gumugulong niyang impeachment sa Kamara. Hindi ako parang higil ba doon sa posisyon kasi kahit anong posisyon naman, kung gusto mo talaga kung
tumulong sa tao. Pwede naman yun. Kumpiyansa rin si VP Sara na walang sapat na ebidensya ang mga alegasyon sa kanya. Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? Base naman sa konsultasyon sa mga kongresista ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, umakyat na raw sa 215 ang bobotong ma-impeach si VP Sara. Sinigundahan niya ni Tingog Party List Representative Jude Asidre. Sa party list block pa lang daw kasi, 47 na raw ang nagsabing bobotong pabor sa impeachment. After the second, the AMLAC, and the third hearings, mas dumami yung, kumbaga kung meron pang nagdadalawang isip, by the second and third, medyo mas marami na. Dumami yung mas na-kumbinse dahil sa ebidensya. Sa Lunes ito inaasahang pagbobotohan ng mga kongresista sa plenaryo. Pero kung tuluyang ma-impeach si VP Sara sa Kamara, posible kasing may mga tumuto lalo't may mga kaalyado si VP Sara sa Senado. Pero ang boto pa rin daw ng mayorya ang masusunod. So Senate yung mag-rule as a body kung magko-convene ba kami o hindi. I'm sorry, it's not the impeachment court who will decide by a vote of majority. Ayon pa kay Lacson, ang makakatiyak lang na magko-convene ang impeachment court ay kung solid ang numero ng mayorya sa ilalim ng liderato ni Senate President Tito Soto. At tingin dyan ni Lacson, Sa ngayon, tingin ko solid. Wala namang ugong-ugong eh. May enough numbers kayo kung ditong magbotohan. sikretong kudita eh. una nang sinabi ni Soto na magko-convene agad sila kinabukasan sa araw na maipadala na sa kanila ng Kamara ang articles of impeachment. So, ayan guys, may mga pahayag na naman si Sara Duterte. At nakikita natin sa mga pahayag niya, ay hindi na talaga siya takot. Then alam niya na matatanggal na siya bilang Vice President. Kaya guys, maghanda-handa tayo dahil mawawala na tayo ng tinik sa dibdib natin. Yes, nagpahayag na naman si Sara Duterte na nasa dahig ngayon ng kung ano-anong paratang, kung ano-anong patotsyada na naman sa ating Pangulo. Pero okay lang yan. Total naman sa Lunes ay abangan natin ang pagbobotohan ng mga congressman dyan sa plenary para sa kanyang impeachment. Okay? Para matanggal na talaga itong si Sara. So, ayan.